Ito po yung isang mahalaga na dapat nating ipaalala at bantayan. Kasi nga po yung issue pa rin sa two-third vote na magdedesisyon sa impeachment ni Sara Duterte ay mahalagang madesisyonan ito ng Korte Suprema. Alam niyo, ang tinutukoy ko rito, kung yung mga kunita, nagpetisyon si Opposition Senator Alan Peter Cayetano last minute. Kino-question nila yung legality ng liderato ni Senate President Gatchalian noong 12 pa lang sila. Pero nung mga naging 13 na sila, nabaliwala na yon. Pero naipetisyon na nasa Korte Suprema na. Ngayon, marami pong abogado mga nagsasabi katulad ni Atty. Macalintal at iba pang mga eksperto sa batas, dapat daw magkaroon pa rin ng desisyon ang Supreme Court doon sa issue ng legality ng quorum at yung numero ng majority ng Senado. Dahil ito pala ay pwedeng magamit na magiging basihan doon sa majority o two-third vote na magiging desisyon ng mga senador judge after ang trial doon sa impeachment ni Sara Duterte. Yun pala yun. So, hindi pala mababaliwala. Kung nabaliwala nung una dahil 13 na yung senador, pasok na doon sa nirequire ng batas na 13 talaga ang lehitimong majority ng Senado. Tapos na po yun. Pero yung petition ay nandoon pa rin tungkol sa mga tinatawag na majority. Kasi pag sinabi ng Supreme Court na yung 12 ay legal at majority, pwede na rin po yun ang pagbasihan na yung majority na legal sa oras ng pagdedesisyon ng Senado ang pwedeng pagbasihan ng two-third vote. Pwedeng yun po ang mangyari. Kasi ngayon meron pang debate na ang two-third vote kukunin sa 24 senador. Ang problema, dalawa nga yung nawawala. Isang suspendido si Estrada at isang si Batong nawawala. Tatago. Tapos kung masusundan pa ng ibang mga kakasuhan. O isan nga ba kukunin ang two-third vote? Sa kabuuan ng 24 o doon sa present senador na magiging active sa impeachment trial, sa impeachment court. So yun, kaya mahalaga yung magiging desisyon ng Korte Suprema kung ano man ang kanyang desisyon. Pag sinabi nila na ang majority ay kukunin sa present senador, di may liwanag ang bukas. Sabi nga nila, pwede na yun ang pagbasihan na yun ang pagkukunan ng two-third vote sa pagdedesisyon sa impeachment ni Sara Duterte kung yan ang magiging desisyon ng Supreme Court. Pero pag sinabi naman ng Supreme Court na ang majority talaga ay 13, ay tapos na rin yun. Wala nang problema kasi nakuha na nga ni Gatchalian yung 13 senador. Legal na yun. Wala nang problema ron. So, yan ang dapat nating abangan. Kasi baka ma-technical, baka magkaroon pa ng problema sa Korte Suprema kung hindi magkakaroon ng kaliwanagan doon sa two-third vote na pinag-uusapan ngayon. Dahil nga next week sa Monday na, July 6, ang simula ng impeachment trial ng impeachment court yan po sa Senado. Naaabangan natin halos lahat ng mga Pilipino magbabantay dyan. Itong mga rally, makakalimutan na ito, wala na ito. Doon tupo ko sa ebidensya at trial. Yun yung mahalaga. Kaya kung magkakaroon ng malinaw na desisyon ng Supreme Court kung saan kukunin ang two-third vote, ay di malalagay na sa ayos ang mga Pilipino. Hindi na pagtatalunan yan pag mayroong Supreme Court decision. Kasi kung walang desisyon ng Supreme Court at magkaroon ng desisyon base sa present senador ang two-third vote, may kakaroon pa ng usapin niya sa Supreme Court. Although ang desisyon ng impeachment, hindi po yan ina-appeal. Hindi ina-apply na i-appeal yan. Kahit sino, prosecution at saka depensa, wala na silang magagawa pag nagdesisyon ang senador judge. Ano man ang desisyon ng mga yan, hindi yan ina-appeal. Walang appeal sa impeachment court. Kung ano yung desisyon nila, yun ang susundin. Kung guilty, tapos na.
Kung not guilty, tapos na rin. Yun po yun. Kaya mahalaga yung two-third vote ay kung saan kukunin. Pero dapat nga ay sa mga senador na magpa-participate lang sa impeachment trial kasi napaka-unfair naman sa ibang senador na yung ibang senador nakakulong, yung isang senador ay suspendido, yung isa ay nagtatago. Pagkatapos sila ay meron ding karapatang bumoto, parang mali naman yun. Samantalang yung mga active senador na kung aabutin ng 3 buwan na trial, araw-araw nandoon. Pinaghirapan, pinagpaguran nila. Isang vote din lang naman ang kanilang desisyon. Tapos yung nagtatago at nakakulong, na wala namang participation, na parang walang pakialam, bigla na lang boboto ng pabor o hindi. Parang napaka-unfair, no? So yun ang dapat bigyan ng consideration ng Korte Suprema sa mga petisyon o petisyon tungkol sa isong yan. Hindi naman natin pinangunaan ng Korte. Nasa kanila yun. Kung kailan sila mag-decide at kung ano ang kanilang desisyon. Pero mahalagang malaman ng tao kung anong update at yun naman po ang ating ibinabalita. Ayaw natin pangunahan ng lahat. Ang atin lang pagpapalaala, pagbabalita, pagbigay ng opinion, interpretation, analysis sa mga nangyayari. For information, for education. Doon sa naniniwala. Doon naman sa mga pabalang ang sagot, walang pakialam, bastos pa yung mga comment, may personal pa, nagmumura pa nga iba, nagbabanta pa, wala yun, huwag na natin pansinin yun. Garbage na mga issue yan, hindi makakatulong sa ating kaalaman yan. Yung may pagka-legal, technical, kaalaman na comment, yun ang kailangan natin. Nakakadagdag ng kaalaman sa bawat isa na nakakabasa. Pero pagka talagang wala sa hulog ang mga comment, lockdown na ninyo, ibaliwala na ninyo kasi hindi nakakatulong yan. May stress lang lalo kayo sa mga out of the world, out of topic, out of content, out of tinatawag nating irrelevant. Huwag na ninyong bigyan ng pansin yan. Alam na natin kung saan nanggagaling yan. Mga troll, mga baser, mga saradong kaalaman na isa lang ang alam nila. Kung ano yon, alam na ninyo. Bakit may papatulang pa? Hayaan na ninyo, di ba? Makinig, manood, mag-subscribe, mag-follow sa aking mga channel. At hindi po tayo titigil ng pagbibigay ng tamang impormasyon base sa aking nalalaman, karanasan sa pagbabalita, karanasan sa paghihimay-himay ng kaganapan, at kung ano at sino ang merong karapatan. Lahat may karapatan, pero lahat din may pananagutan pag sumobra or umabuso. Ayun, di ba? Kaya yung mga nagbabanta, nananakot, huwag kayong mag-alala. Darating araw, makakasuhan din kayo. Darating araw, mamumulema rin kayo. Dahil ang pagbabanta ay krimen. Tandaan nyo, ulitin ko ang pagbabanta kahit kanino, krimen. Kaya kita mo yung Vice President, kasama sa impeachment yung kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo kasi krimen yun. Bawal yun. Hindi dapat pinamamarisan yun.